Isang magandang pagpapalang hapon po sa inyong lahat. Isang malakas na palakpak at papuri sa ating Diyos na Panginoon. Ipalakpak po nyo ang mga kamay na yan sapagkat ngayon ay araw ng pagpupuri sa ating Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Isang magandang hapon sa lahat ng mga patuloy na nakatutok ngayon sa gawain ni El Shaddai at sa social media natin. Yes, kumusta na kayo mga kapatid? Blessed, Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, maramal. Wagas ang ang pag-ibig, pag-ibig, malaya, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. asa ng mga tagumpay na yan? Palakpak nga ang mga kamay na yan. Hello mga sister! Okay, tayo po ay dadako na ngayon sa ating welcome portion. Inanyayan ko ang aking kapatid na baguhan sa gawain ni El Shaddai. Maaari po tumayo, sister. Mga sis, magsitayo po tayo. Dito ka sis, tayo lang dito. Palakpakan natin ang ating baguhan. Magsitayo pa tayo mga kapatid at ating pong welcome ang ating baguhan. Music please. Mga sis. Kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan sa bawat sasabihin ng pag-ibig at samahan. Sa puso ng bawat isa, siya ay mahal. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Kanina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Yes, isa pong malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Tunay nga napakabuti na ating Panginoon sapagkat meron siyang pinadala sa araw na ito. Amen po ba? Amen. Sister, we are very happy to welcome you, sister, in the family of El Shaddai. Narito ako, i-explain ko sa iyo ang ibig sabihin ng El Shaddai at kung bakit kami nagkakatipon sa araw na ito. Ang El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Ang El Shaddai ay salitang Hebrew, ibig sabihin ay El, ay God, at ang Shaddai ay Almighty. Ang iba pang kahulugan ng El Shaddai is the God who is more than enough or all the sufficient one. El Shaddai is also one of the seventh covenant name of the God in the Bible. Amen po ba? Amen. Narito po ang aming munting alaala. Nakasulat dyan, wala po kaming bookmarks, pero ang aming gawain ng El Shaddai ay araw-araw ito. Monday to Friday po ay dito tayo sa St. Joseph. Start tayo ng 12 o'clock after the Mass, 1 o'clock hanggang 2:30 po. Saturday and Sunday naman po, tayo ay nasa Sacred Heart sa Saikong po yun. Huwag kang mag-alala, sister, pag ikaw ay napadaan doon, maraming mga kapatiran natin ang tutulong sa iyo, higit sa lahat, ang Espiritu na siyang mag-guide sa iyo. Kung tunay kang lalapit sa ating Panginoon, at tunay mong hahanapin siya sa araw-araw ng iyong buhay. Amen po ba? Okay, ayan pong panyo namin ay amin pong idinadasal yan ng 6 a.m., 12 midnight, 12 afternoon at 6 p.m. po.
ang salita ng Panginoon ay tunay, lalo na sa mga taong nananalig at nananampalataya sa Kanya. Kaya sister, hindi lang basta panyo yan, ha? Kung ano mang problema lahat, kung ano mang sakit, basta magdasal ka lang taos puso at manalangin sa Kanya, sapagkat ang Kanyang mga salita ay tunay at buhay. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sister, nais kong malaman ang iyong pangalan at taga saan ka sa atin. Ako po si Rosalyn Terreleos, taga Daet Camarines Norte po. Oh, sinong Daet na... Ay, Cavite pala yun. Cavite. Okay, sister. Maraming salamat sa araw nito. Hindi ito aksidente ang pagpunta mo rito. May nais parating ang Panginoon sa inyo. Naway, sister, hindi ito ang una at huli nating pagkikita, bagkos ito ang simula. Sister, pwede ka na umupo at salamat at patuloy kang makinig sa atin. Thank you. Palakpakan natin ang ating baguhan. Isang malakas na palakpak naman dyan para kay Yahweh El Shaddai. Ang mga palakpak nyo ay parang Biyernes Santo, katapusan na nga eh. Hindi pa ba kayo palakpakan naman natin si Yahweh El Shaddai. Iparamdam natin ang init sa kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng ating mga palakpak. Mga kapatid ko, ibigay natin ang araw na ito para sa kanya. Kaya isang malakas na palakpak naman po. Amen. Tayo na ay magpapatuloy. Sabi nga ng Panginoon, maliit man o malaki na nais natin i-share sa kanya ang kabutihan niya. Sino dyan ang mga pinagpala, pinalaya at pinagaling? Meron po ba? Mag-share po? Share. Sister, palakpakan natin ating kapatid. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Gusto ko lamang pong ibalik ang papuri at pasasalamat sa ating dakilang Amang Yahweh El Shaddai. Dahil po nung Monday, nasagi po yung sasakyan namin. So, natakot po yung anak ko, pero nandyan po yung hindi po siya napabayaan. Bali, may mga taong ginamit po ang ating Panginoon para mahabol po yung nakasagi sa sasakyan. And ang isi-share ko pa po ay at ipapasalamat ko po ay yung bunso ko pong anak ay pumasa po sa LET. Sa Dubai po siya nag-exam. Maraming salamat po. Tunay ang God is good, di ba? Tunay nga po kapag tayo ay nananalig sa ating Diyos, hindi lang para sa sarili natin, bagkus ang ating mga mahal sa buhay. Kaya tunay nga ang God is good and all the time. Yes, at ang inyong lingkod, nais ko magpasalamat sapagkat ito ang araw ng biyaya ng Panginoon sa akin. +1 na po tayo ngayon. +1. Thank you, Lord, sa lahat, sa isang taong pag-iingat mo sa akin. At hindi lang sa akin, sa mga mahal ko rin sa buhay. Ang dami mong blessings na binigay mo at higit sa lahat, Panginoon, tinuturuan mo ako palagi. Bilang isang iyong server ay sa buhay ko ay nagiging magpakumbaba ako ngayon. Kaya salamat, Panginoon, sa mga salita mo na patuloy na naririyan. Okay, meron pa po ba tayong mag-share? May time pa po. Hello, ngumiti naman kayo. Parang wala kayong mga sahod ngayon Wala pa. Okay, kahit wala yan, basta ang Panginoon natin ay ang great provider. Amen po ba? Wala na? Okay, wala na. Magsitayo na po tayo. At ihanda na po natin ang ating sarili sa pakikinig ng banal na salita na ihahayag ng ating kapatid na si Brother Hernani Gonzalez, Elder Disciple. Pangungunahan naman po tayo sa panalangin ni Sister Dina Paler at sa panambahan naman po, pangungunahan tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. Yes, Lord. Hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos nagbibigay buhay at ikinabubuhay. Ang Diyos na mahabagin, maunawain, mapagpatawad, mapagbigay, at higit sa lahat tagapagligtas. Kayo po ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Narito po muli kami
nagpakumbaba, humingi ng tawad sa aming nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aming kapwa, at higit sa lahat sa inyo, Lord. Linisin niyo po ang aming karumihan mula ulo hanggang talampakan, nang sa ganon malinis kaming magpuri at sumamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa kapatawaran na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa isang linggong nagdaan, sa patnubay at gabay niyo po sa amin. Maraming salamat po sa biyat kalakasan na patuloy mo pinagkaloob mo sa amin araw-araw. Maraming salamat po sa mga pagsubok na aming naranasan at sa amin pang mararanasan. Lord, kayo po ang nakakabatid sa bawat isa. Dalangin po namin sa buong maghapon. Pagpalain mo po ang lugar na ito. Pagpalain mo po ang lahat ng naririto. Ang aming pong mga kahilingan, kayo po ang nakakabatid sa bawat isa. Naway alis po kami sa lugar na ito, answered prayer po kaming lahat. Pagpalain mo po ang taong yung sinugo na maghahayag ng yung mabuting balita. Ingatan, gabayan mo po siya sa araw-araw. Nang sa ganun, ang mabuti pong balita na kanyang ihayag ay ganap po naming maunawaan at tumimo po sa aming mga puso't isipan. At ito po ay aming kalakasan kung kami ay nanghihina sa araw-araw. Lord, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng buong maghapon. Ito po ang aming samot dalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. We praise you, Father God. We praise you, Jesus. We glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. Yes, sige po, itaas po natin ating mga kamay. Tayo po'y sumamba sa ating Diyos na buhay. Ang pagtaas po ng kamay ay tanda ng pagsuko sa ating Panginoon na wala po tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Sa Kanya. Amen? Hallelujah. Yes, O Lord God. Hallelujah. You are good, O Diyos. Maraming salamat sa kabutihan at sa katapatan mo sa aming mga buhay sa oras na ito. Oh, glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. You are good, O God. Amen. Sino po ang nakaranas dito ng kabutihan ng ating Diyos? Taas po ang kamay. Amen. Ganyan kabuti ang ating Diyos. Amen. Handa na po kayong sumayaw, uminak sa ating Diyos? Amen. Amen. Sige po, itaas po ang mga kamay na yan. Ipalakpak sa ating Diyos na buhay.
Oh, glory to God, glory to Christ Jesus. Halina, tayo na. Magpuri sa ating Panginoon. Sambahin. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Halina at magpuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Awitan isayaw natin, sabayan ang bawat tagluhin. Siksik, piling tayo'y pagpalain. Ituloy na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Halina at magpuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Awitan isayaw natin, sabayan ang bawat tagluhin. Siksik, tiglig tayo'y pagpalain. Ituloy na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Awitan isayaw natin, sabayan ang bawat tagluhin. Siksik, tiglig tayo'y pagpalain. Ituloy na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Awitan isayaw natin, sabayan ang bawat tagluhin. Siksik, tiglig tayo'y pagpalain. Ituloy na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Halina at magpuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Amen. Gusto niyo pa? Amen. Balik kayo sa Monday. Amen. Glory to God. Glory. Napakasarap magpuri sa ating Diyos. Amen. 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 Tunay na napakabuti mo, O Diyos, sa mga sandaling ito. Oh, glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. O, purihin ka sa iyong kabutihan. Purihin ka, O Diyos, sa lahat ng iyong ginawa sa aming mga buhay. Yes, O Lord God. Tunay nga po, O Diyos, na ang minimiti po ng bawat isa ay ang makilala ka ng lubusan. Minimiti po ng aming mga puso na ikaw ay paglingkuran ayon sa iyong banal na kalooban. Yes, O Lord God. Ang awiting pong ito ay compose po ng ating kapatid, Brother Jeff. At ang lyrics po niya at saka yung tugtog mismo ay compose niya po yan. Kaya gamitin po natin ito, awitin po natin ito, damhin po natin ito para sa ating mga puso na walang ibang minimiti kundi ang makilala ang Diyos. Amen? Amen.
Yes, O Lord God, ganyan kabuti ang Diyos. Lahat tayo binibigyan niya ng kaalaman na nagmumula sa Kanya upang magamit na siya ay purihin. Papurihan sa lahat ng bagay na Kanyang ginawa sa ating mga buhay. Amen? Amen. Oh, glory to God. Sige po, taas po muli natin ating mga kamay sa ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Lord, I want to know you
save the son of Abraham. Through the power of your hand, you turn the sea into dry land. To the outcast on the east, you are the God who really sees. By your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Each to each you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Conqueror, we will praise and lift you high. El Shaddai. Hallelujah, hallelujah, Jesus. El Shaddai, El Shaddai, El Conqueror Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. each to each you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Conqueror Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. I Will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Tayo'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa isang linggong biyaya at pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Ngayon po, araw ng Monday, patuloy mo pong pagpalain ng iyong mga anak na walang ibang inaasahan kundi ikaw. I-bless mo ang kanilang mga trabaho, kanilang pangangatawan. Ganoon po ang kanilang pong mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Pagpalain mo rin mabuting balita na aming pagsasalo-saluhan. Ito'y magbigay kalakasan sa amin, maunawaan namin ang mga gintong aral mo, Panginoon. Pagpalain mo yung lingkod, ganun po ang lahat ng mga dumalo ngayon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samutalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Purihin
nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halina't lumiwas na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwing naghahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Siya ang kasama sa hirapan at ginawa. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah. 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 Amen. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Sabi niyo, hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Yeah. Hallelujah! Okay, God is good All the time. all the time. God is good. Yun. Kaya ang mga Monday group, ano yan, matibay yan eh. Kasi unang araw pa lang ng linggo, nandiyan na sila. Amen? So, ang ating topic ngayon is about question about Sabbath, the Sabbath. Diba, tinapik din natin yung question about fasting. Kasi kailangan may magtanong para may isagot. Hindi naman pwede puro sagot, walang tanong. No? Ako, nagtanong din ako, bakit ang mga Hudyo ay mayroon silang tinatawag na Sabbath day? Pag Biyernes, preparado na yung kanilang kakainin pag Linggo, ay Sabado. Wala na po silang ginagawa, kundi magpahinga. Ay nabasa ko dito sa aralin, malaking pakinabang pala ito, no? Sa katawan, sa spiritual, pati sa ekonomiya. Siyempre, bawas pagkain. Amen? Okay. In the Gospel of Matthew, chapter 12, verse 1 up to 8. Nandyan po yung ating ebanghelyo. Papuri sa iyo, aming Panginoong Jesucristo. Not long afterward, Jesus was walking through some wheat field in the Sabbath. His disciples were hungry, so they began to pick heads of wheat and eat the green.
When the Pharisees saw this, they said to Jesus, "Look, it is against our law for your disciple to do this on the Sabbath." Jesus answered, "Have you never read what David did the time when he and men were hungry? He went into the house of God, and his men ate and bread offered to God, even though it was against the law for them to eat it. Only the priests were allowed to eat that bread. Or have you not read in the law of Moses that every Sabbath the priests in the temple actually bread the Sabbath law, yet they are not guilty? I tell you that there is something here greater than the temple. The scripture says it is kindness that I want, not animal sacrifice. If you really knew what this means, you would not condemn people who are not guilty. For the Son of Man is Lord of the Sabbath. Isang araw ng pamamahinga na pansin na naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya natigil sila, nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Ngunit makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang mga ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nababasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya sa kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kainin nila ang tinapay ang may karapatang kumain noon. Hindi ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamahinga lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon? Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit sa dakila kaysa templo. Hindi na sana ninyo hinatulan ang walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ito ang mga mabuting balita ng Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Purihin natin at pasalamatan natin siya. Taas ang mga kamay. Hallelujah. Sabihin niyo, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen, Lord. Isang pusong tapat
na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Papuri sa'yo lamang, Jesus. Dalisan ang aking nais, hikayin mo, Diyos, sa akin. Dalisan kain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Ang ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Ang ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Amen. Palapakan natin si Lord. Handog ko't papuri sa'yo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Okay, magsiupo po tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, naranasan mo na bang mamahinga? Kasi, tandaan ninyo, ang Judaism, yung mga taga-Judah, the line of Judah, mga Hudyo po yun. Ang Moisaiclo, yun po yung mga iskriba at pariseo. Sila naman yung taga-ukit ng batas, taga-pagpatupad ng batas ni Moises. Si Jesus naman, yan yung Kristyanismo, Christian. So ngayon, para malaman natin ang kultura ng mga Hudyo, sila po ay tawag nito, batas sa batas. Ang mga Hudyo, pag panahon ng pamamahinga, hindi po sila gumagalaw, pati paghugas ng plato, pati mga hayop nila nagpapahinga, pati katulong. Kasi rest day nila yon, family day. Ang mga Hudyo, yon, pagdating ng Biyernes, ang tinapay nila doon ay iba na po. Walang libadora, kasi hindi po kumakain ang mga Hudyo ng may libadora. Yung yung pampaalsa. Kaya ang pagkain, pag walang libadora, kahit isang buwan hindi siya mapapanis. Kahit isang buwan hindi siya nabubulok, hindi inaamag. Ang mga Pilipino, pag kumain ka ng pudding, sabi, ano ba yung pudding? Yan yung mga tirang tinapay na may mga amag-amag na ginawang tinapay, yung pudding. Okay, ngayon,
ito pong panahon na ito, hindi po pwedeng maniwala ang mga Pariseo. Kasi ang nagpuna dito, tandaan niyo sino? Hindi naman mga Kristiyano Ang nagpuna dito ay mga Pariseo na nagbabantay kay Jesus. Pangalawa, yung mga saserdote, yung mga Sinedrin, sila po yung mga Hudyo, yung fanatic na mga Hudyo, yung po mga Hudyo na talagang hindi naniniwala sila kay Kristo, na si Kristo ang Mesiyas. Hanggang ngayon, ang mga Hudyo naghihintay pa ng pagsilang ng Mesiyas. Kasi pag sinabi mong Jesus Christ sa Israel, sabihin nila, no good, mandaraya yan. Yan si Jesus, niloko niya ang mga tao dito. Bakit? Hindi namin matanggap yan, sabi ng mga Hudyo. Ang inaasa naming Savior ay makapangyarihan. Tapos dumating yung Savior, doon, isinilang, kasama ang mga hayop. Kaya pag pumunta ka sa Bethlehem, doon sinilang si Jesus, isipin mo, walang panuluyan na tumanggap kay Jose at Maria. Ngayon, ang tumanggap kay Jose at kay Maria, nung ipinganak si Jesus, ay ang sabsaban. Tapos sasabihin mo sa mga Hudyo, this is the King of Kings and the Lord of Lords. Papatayin ka ng mga Hudyo. Ngayon, hindi nila matanggap yung aral ni Jesus. Bakit? Kasi ang aral ni Jesus, sinabi niya ang Sabbath day ay sa ilalim na ng kapangyarihan ng anak ng tao. Amen? At ang sinabi ni Lord, ang ibig ko, handog, hain. Ano yung sinabi niya sa huli? Ang ibig ko, handog at hain. Ibig sabihin, sabi ni Lord, dapat ang ibig ko ay mahabag kayo sa inyong kapwa. Yung nagugutom ay pakainin. Hindi naman pwedeng gutom na gutom ka ngayon, sabihin mo, oy, Sabat day, sa linggo ka na kumain. Kung mamatay yun. Di ba, sinabi ni Lord, doon sa isang parable, araw ng pamamahinga, Sabbath day, nahulog yung bisirong kambing sa balon. Araw ng pamamahinga, sabihin mo, bukas na lang natin iligtas yan. Sabi ni Lord, patay na yan bukas. Amen po ba? Amen. So, ito pong doktrina, ito doktrin to mga kapatid, doktrina to. Ito naman, ang mga Sabadista, ginawa nilang reliyon. Kaya ang tawag sa kanila Sabadista. Kasi ang kanila pong worship day ay Sabado. Ito namang mga Katoliko, pinagsama yung linggo, Sabbath day at saka worship day. Iba po ang worship day. Ang Sabbath day, ito sa aral natin, ay kompleto na hindi ka sasamba. Totally rest. Mamaya, malaman nyo yan. Pero kayong nakikinig, huwag nyo sabihin na Sabadista ako, Ang topic natin is about question about Sabbath. Amen? O ngayon, ano ang nangyari ngayon? Tayong mga Katoliko, hindi tinuturo ng Katoliko, bahala ka mag-manage sa katawan mo kung gusto mong magpahinga o hindi. At alam mo ba ang araw ng pamamahinga ng mga pare? Hindi linggo, Lunes. Punta ka sa lahat ng simbahan, pag Lunes, walang pare magmimisa doon. Ambot sa inyo. Dito hindi pwede kasi migrant ito. Ngayon, bakit ang mga Katoliko ay
Linggo sila sumasamba, nagpupuri sa Diyos dahil si Jesus hindi po nabuhay ng Sabado. Si Jesus nabuhay ng Linggo. Kaya ang original po ng Pasko ay Pasko ng pagkabuhay. Kaya mga Katoliko, nararapat lamang na sambahin natin ang Diyos. Kasi kung ang Diyos natin hindi muling nabuhay, walang kwenta ang ating pananampalataya. At para malaman ninyo ang sentro ng pananampalatayang Katoliko, yung inaawit, si Kristo ay namatay. Yes, proven. 2,000 years ago, si Kristo ay namatay. Dinalaw ko yung pinagpakuan ni Kristo, pati yung libingan niya. Si Kristo ay nabuhay. Yes! Sa ikatlong araw, si Kristo ay muling nabuhay. After 40 days, si Kristo ay umakyat sa langit. Alam mo kung saan si Kristo umakyat sa langit? Sa Galilee. Sa Galilea. Alam mo bang sinabi ng anghel? Bantayan ninyo. Huwag kayo patulog-tulog sa pansitan. Yung Kristong nakita niyong umaakyat, muli siyang babalik. Jesus Christ is coming again. At nandoon na yung pananampalataya. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. O yan ang ating inaabangan. Yung gera, yung lindol, tsunami, tagutom, kahirapan, pag-aaway-away, yan ay sign na malapit nang dumating at bumalik ang ating Panginoong Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? O ngayon, ha? Kaya ang mga Katoliko, tayo mga Katoliko, ha? Sinabi na nga namin tungkol sa pamamahinga. Kung gusto mo magpahinga, okay, pero wag kang mawala sa simbahan, ha? Kasi linggo, mag-worship tayo, sasamba tayo, tatanggap tayo ng katawan at dugo ni Kristo. Oh. Ang sabi naman ng mga Sabadista, Sabado kami sumasamba kasi Sabbath day. Ay, iba naman ang Sabbath day kaysa worship day. Amen? Ang Sabbath day, Sabado. Kaya tawag doon, Sabado eh. Sabbath day. Doon ko naunawaan, nung nandoon ako sa Israel, kaya pala sila, ang mga Hudyo, mayroong family day, at tuwang-tuwa ang mga katulong doon. Kasi pag Sabado, rest din nila. Kasi hindi ka pwedeng makisalo sa family day. Hindi ka naman lang kapamilya. At alam mo ba ang ginagawa ng mga Hudyo? Tuwing Biyernes, bibilian ng mga tinapay na kakainin nila sa Sabado. Biyernes, ipiprepare na ng mga katulong. Lahat ng kain nila, inumin, kape, lahat yun. Pati pagpindot nga ng bawal sa kanila eh. Pagpindot ng yung electric pan, pati ano? Lahat yun naka-steady na. Wala kang gagawin talaga. Pagkatapos mong kumain, nandyan lang, kuha na yun. Sabi ng isang sister, nakaw, Brother Bay, doble ang biyaya ko bukas, linggo. Bago ako pumunta dito sa fellowship natin, aabutan ako ng amo ko, pera. Bakit? Kasi isang tambak na hugasan. Isipin mo buong Sabado yun, lahat na kinain lang tambak yun. Itong tuwa naman siya sa extra income. Hindi kasama yun sa buwanan nilang sahod. Sa isang buwan, ilang linggo yon? Di 4 na sideline mo yon. Tapos tuwing Sabado, day off mo. Kaya, ang mga katulong doon sa Israel, mga milyonarya. Isang taon lang, yung sahod nyo dito sa loob ng ilang kontrata, ilang taon lang yan doon sa kanila. Pagdalaga ka, makursunadahan ka ng Hudyo,
papakasalan ka ng Hudyo. Alam mo kung bakit? Gustong-gusto po ng mga Hudyo ang mga Pilipina. Ah, sana all pa rin. Palapakan natin si El Shaddai, na? Okay. So ngayon, dadako na tayo sa ating aralin. Question about the Sabbath. The Bible verse that Sabbath address the Sabbath is Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Tandaan ninyo ang Judaism, no? Sila po yung nag-aral talaga from Exodus, no? Hanggang sa panahon ni Abraham, no? Kailang nung panahon na ni Jesus Christ, hindi na nila matanggap si Jesus. Kasi tao lang daw si Jesus. Okay. Ang sabi dito, sa Exodus chapter 20 verse 8, which is part of the Ten Commandments, it states, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. Alam mo, mayroon din silang may katuwiran din sila eh. Bakit? Tulad nating mga pagod sa trabaho, kung yung ang sasakyan nagpapahinga, makina yun. Ikaw pa yung tao. Iyan ang dahilan kung bakit ikinamamatay ng maraming tao. Dahil wala na silang pahinga. Ngayon, ayon sa report ng aking, the number one texter in the world, the number one Facebooker in the world ay Philippines. Alam mo ba, araw-araw, more than 2 billion ang nagtitext at na kuhan sa Facebook sa Pilipinas. Only in the Philippines. Amen? Sa mga Hudyo, around the world, sa mga Hudyo, pagdating ng Sabbath day, kahit cellphone mo, off lahat yan. All communication off. Kasama po yan sa kanilang tradisyon. Pilipino, pagod na ka sa trabaho, magbababad pa sa Facebook. Sa halip matulog, nagsiga na lang ang mata. Kita niyo? Okay? Ang sabi po dito, in 6 days, you shall labor. Magtrabaho ka. Kahit gaano kahirap ang trabaho mo. Pero yung 6 days na yan, pag nagpahinga ka araw ng Sabado, marirecover ng katawan mo yung pagod. Amen? Si Kristo, ang Diyos nga, nagpahinga, ikaw pa tao. Nilikha ng Diyos ang mundo sa loob ng 6 na araw. Sa 7 araw, nagpahinga ang Diyos. Tapos, kasi may overtime ako. Tandaan nyo, wala kayong mabasa sa Bible na overtime. Ang sabi ng Biblia, ang gabi ginawa ng Diyos para magpahinga ang tao. Ang araw ginawa ng Diyos para magtrabaho ang tao. Anong ginawa ng tao? Yung gabi ginawang araw at yung araw ginawang gabi.
Amen? Amen po ba? Pag binaliktad mo ang Biblia, tapos ka. Hindi ka aabot ng 60 anyos. Hindi, totoo yun. Mayroong statistic ang ang mga generation ng year 2000 na ipinanganak. Pag umabot ka ng 60 years old, maswerte ka na. Kasi ang buhay ng tao ngayon, paiksi ng paiksi. Una, ang dahilan yan, ayaw na magpahinga ng tao. Pangalawa, ang kinakain ng tao ngayon, gusto nila mga instant noodles, lahat ng instant. Pati anak, instant baby. Di ba? Tingnan mo yung mga instant na yan, mga dilata na yan. Alam niyo ba yung dilata na yan? Ang preservative niyan ay mahigit 1 taon. Tapos, inumin mo, laklakin mo. Ha? Tapos ang mga ininom ng iba, puro mga dikulay. Ha? Mabuti kung black coffee, okay lang yan. Kasi healthy drinks yan. Ha? Pero yung mga drinks na yan, tandaan nyo ang katawan nating ito ay 70% tubig. Dapat tubig lang ang inumin mo, marami. Bahala kayong magalit sa akin. Ang importante, mahalaga. Ang mahalaga, importante. Amen? Ngayon, number 1. What was God's purpose for the Sabbath? Bakit? Ano bang layunin ng Sabbath? Bakit nilagay niya sa Biblia? Bakit sinabi ng Diyos yan? Okay, ito na. For the Sabbath day is very seventh day. Akala ninyo, 70 Adventist tayo. Hindi. Tuwang-tuwa mga Sabadista nito sa aral nito, no? 7 days, it is a holy day ordained by God for us to rest from our daily labors. And worship Him. Depende sa'yo kung sambahin mo siya. Pero ang importante ito, ang Sabbath day talaga ay pagpapahinga sa iyong kapaguran sa buong isang linggo. Amen? Ngayon, di ba ating kinuhan yun? Inaral natin dito, yung come to me. Come and you will bear rest. Yun naman, ang ginagawa natin mga Katoliko, magpahinga kayo ng Sabado, Linggo, worship. Ang laki ng tipid sa kuryente. Ang laki ng tipid sa pagkain. Alam nyo ba yung mga bansa na ini-exercise niya, mayayaman sila. Bakit? Ang laking katipiran nila. Pati mga tao, tinuturuan nilang magtipid. Amen? Sa Pilipinas, wala nagtuturo niyan. Magagalit siya yung tao. Sabi nila, mahirap Pilipinas. Kung ang Japan, 3 times a day lang kumakain, ang Pilipinas, 12 times kumakain. May merienda. Ilang beses ka magmerienda? Bago yung almusal, magmerienda mo na yan. Tapos almusal. Tapos merienda. Tapos tanghalian. Tapos alas 3, merienda. Tapos alas 6, hapunan. Tapos alas 9, merienda. Ito, sabi nila kanina, Brother Bay, yung mag-snack ka ba 11 o'clock? Sa kusus Ginoo ko, di na, na'y pahinga yung aking bituka. Sige, bukas na yan. No? So ano ang sinasabi dito? Ordain from God our daily labors and worship Him. Tapos sabi dito, the Sabbath is for purpose of keeping in mind the creative power of God. Kailangan din mamahinga yung isip mo. Amen po ba?
Nilikha ng Diyos yun para magpahinga rin ng isip mo. Alam mo ba yung hindi makakatulog? Pikit ang mata. Pero gising ang isip. Kasi hindi ka titigil ka iisip. Dapat pag araw ng pamamahinga, ang isipin mo. Matulog ka ng pahinga. Huwag mong isipin yung asawa mo. Saan kaya? Ano naman kaya ginagawa ng asawa ko sa Pilipinas? Nandun kayo sa sabong. Pinakasikat ngayon sa sabong. Ha? Uy, atin-atin lang to. Maraming madadali diyan sa sabong na yan. Mga politiko, mga mayayaman, antay nila si General Torre. Kaya, the most hated man sa buong Pilipinas. Yan yung taong minamata-mata nila, pero delikado sila dyan. Sabi sa Batangas, hindi maaari iyan. Okay. So, anong purpose ng Sabat? Okay. Ang purpose ng Sabat, nilikha ng Diyos ang tao at nilagyan niya ng isang araw na pamamahinga. Na? Kasi ang Diyos, nilikha niya ang mundo, lahat ng bagay sa mundong ito, complete. In the 6 days, at sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Isipin mo, Diyos nagpahinga. Ikaw pa kayang tao. Kaya isipin mo kung bakit ang dami mong sakit, na yung problema. No? Health is wealth. Ha? Gaya niyo si Brother Bay, ako, bawang-bawang lahat sibuyas, pero ayos yun. Ha? Yan yung pong ha? Yan po yung tinatawag na natural antibiotic. Pag kinain mo yung bawang at sibuyas, walang cancer cell na mabubuhay sa bituka mo at sa katawan mo. Amen? Amen po ba? Ako hindi lang Biblia pinag-aralan ko. Nag-aral ako ng back to basic, herbalist, naturopathic. Lahat ng klase ng halaman, alam ko yun. At nilikha ng Diyos yun para sa tao. Gusto niyo magiging healthy kaya? Mag-alaga ka ng kambing. Lahat ng kinain ng kambing, kainin mo. Sigurado yan. Anti-cancer lahat yan. Lahat ng kakainin ng kambing, kainin mo rin. Amen? Ayaw nyo maniwala, bahala kayo. Barley ka mahal-mahal naman. Yan. Tapos, bukod sa pamamahinga, binigyan din tayo ng Diyos ng mga kakainin natin. Ano ang ginawa ng Diyos? Lahat yan sariwa. Ano ang ginawa ng tao? Yung isda, ginawang tuyo. Amen po ba? Hindi lang ginawang tuyo, nilagay pa sa lata. Amen? Tapos, yung mga kinakain mo, puno na ng chemicals. Kaya, ang dami pong mga nagda-dialysis. Ang tawag po sa dialysis ay dialysis. Amen? Amen po ba? Pero ito ang sabihin ko sa inyo, no? Hindi lang ang nag-aaral kami noon, mag-aaral kami. The most killer in the world. Hindi po pagkain. Ano yon? Stress. Amen? Kaya, alisin mo lahat ng bagay na nakaka-stress sa iyo. Kung ang asawa mo nakaka-stress sa iyo, alisin mo muna siya sa isip mo. Ipalit mo si Lord.
Lord, kayo pa kung ano ang mga iniisip nyo. Amen po ba? Ah, ang stress, hindi ka makakatulog, tapos nagbubuga ng chemicals yung lapay mo, ang tawag nun, yung may tawag dyan eh. No? Tapos, masisira yung baga mo, masisira ang buong katawan mo, magkakasakit ka na. Ngayon, kung magkakasakit ka na, sisihin mo ang Diyos, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Gusto ba ng Diyos ma-stress ka? Pangalawa, iwasan nyo ang magkaroon kayo ng awa sa sarili ninyo. Yung self-pity at stress, magpinsan yan. Hallelujah. Amen? Amen po ba? Pag yan ay nagsama-sama yung dalawa, ambot sa imo. Okay. Ngayon, bakit kailangan natin magpahinga? Kasi ang makina naman, pag hindi mo pinapahinga yan, masisira yan. Ganon din, ang katawan mo, pag yan ay puro na lang, iniisip mo pera, iniisip mo arabayto. Ang arabayto sa kwan, yung sideline. Dito naman ay exercise. Anong tawag doon? Ang aerobics ang sideline dito, tawag doon. Sa kwan naman, sa Japan, ay arabayto. Yan. Okay, ngayon, what is the spiritual meaning of Sabbath? Tanong natin Kanina, physical. Ito naman, spiritual meaning of Sabbath. The true Sabbath is the state of mind in which we rest from outer thought and doing and give ourselves up to the meditation or to study of the things spiritual. Hindi lang yung kasi ang espiritu mo, kailangan din yang magpahinga. Kailangan din ng espiritu mo kumain. Anong pagkain ng espiritu mo ay hindi lamang sa tinapay na mabuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. Itong ginagawa ninyo tuwing Lunes. Ang meditate the Word of God, sinabi po yan ni Joshua, kung gusto mo mag-success, kung gusto mo magtagumpay sa lahat ng bagay, sabi niya, Joshua 1:8, huwag niyong kaligtaang basahin ang aklat na yaon, dili-diliin niyo ito araw-gabi, upang matupad niyo lahat na nakasulat doon, sa gayon, giginawa ka at magtatagumpay ka. Yon. Tapos, yan po ang meaning ng spiritual meaning of Sabbath. No? Tapos sabi niya dito, it is when we enter into the stillness of our consciousness, think about God in His law and commune with Him. No? Alamin mo rin kung ano yung mga batas ng pang-espiritual. Lahat may klase, may batas yan. Ang tawag sa amin yan, Brad, ang kalikasan may batas. Doon ko lang nalaman yan kung mag-aral kami sa naturopathic Anong batas ng kalikasan? Pag umihi ka, pag uminom ka ng tubig, sigurado iihi ka. Yan ang batas ng kalikasan. Pag kumain ka na marami, sigurado, uupo ka sa CR, sa trono, prut. Diba? Yan ang batas ng kalikasan. May batas naman ng espiritual. No? Ang batas ng espiritual, sinabi ni Lord, ang salita ko ay siyang pagkain ng inyong espiritu. Habang kayo nakikinig ng salita ng Diyos, tumitibay ang inyong pananampalataya sa Diyos, dumating man ang bagyo, unos, pagsubok sa inyong buhay, nakatayo pa rin kayo at nagpupuri sa Diyos. Amen? At ano pa ang batas ng Diyos? Ang mayroon, bibigyan pa. Tulad ninyo. Yung walang absent, kung isang taon man ako, kung ilang buwan ako dito,
ang topic natin, hindi po nyo makalimutan yun. Mai-apply nyo yan kahit saan man kayo sulok ng mundo. Amen po ba? Pero pag absent ka ng absent, at sumusulpot ka lang parang palitaw, minsan lilitaw, lulubog, lilitaw, ganun din ang iyong spiritual. Amen po ba? Yun. Ha? So, yan po ang pinakamahalaga, ang ating pong spiritual meaning ng Sabat, kapahingahan sa kaluluwa. Kung mayroong kapahingahan sa physical, yun, spiritual, physical rest, ang kapahingahan naman sa kaluluwa, yung pong sinabi ni David, "Bless the Lord of my soul." Alam mo, may kasabihan ng iba, alam mo, brother, dati ang tanda-tanda ko, sabi niya, pero lagi ako nakikinig ng salita ng Diyos, lagi ako umatis pre-meeting, bumata daw ako ng 10 taon. Amen? Amen po ba? Alam mo yung mga senior na yan, feeling lang nila senior yan. Ako ang pakiramdam ko, kung anong pakiramdam ko nung 18 anyos ako, ganun pa rin ang pakiramdam ko ngayon. Kasi pakiramdam lang yan eh. Amen po ba? Amen? Hindi lang. Pag spiritually fit ka, pati physically fit. Kayo mga senior, na wala na'y silbi si Manoy. Yan yung mga diabetic, inabuso nila ang kanilang katawan. Inabuso nila inlaklak ng alak, kainom ng sigarilyo. Pero alam niyo ba, yung taong walang bisyo, kahit 90 anyos, nag-aasawa pa ng bata. Di, totoo yun. Hanapin nyo sa ano. Ay, ambot sa inyo. Amen? Okay. Number 3. Why is Sabbath important to God? Bakit importante sa Diyos yung Sabbath? Okay. We read in the book of Genesis that God created the heaven and earth in 6 period of time, which He called days. And on the 7th day, God ended. He teach the Israelites that their lives and their time are not their own. Yan. Kaya bakit ito mga Israelita, isinasabuhay nila ito, yung Old Testament? Tinuruan sila ni Abraham. Amen po ba? So, tinuruan sila na ang kanilang buhay hindi kanila at ang kanilang oras ay hindi rin kanila, that their whole existence as a people to dedicate to the purpose of becoming holy. Yan. Kaya doon ko na naintindihan kung bakit itong mga Israelita, inuunan nila talaga yung utos sa lumang tipan. Kasi hindi nila matanggap ang bagong tipan. Tandaan nyo, the New Testament, kay Jesus lahat yan. Ang Old Testament, simula kay Abraham, Moises, yun po ang mga sinusunod nila. Pero nandito na tayo, the 6th reason why keep Sabbath. Yan. Kanina, ito na yung pinaka-baon-baon ninyo. May rason. 6 reason why keep Sabbath. Bakit? Ano ang rason kung bakit tinuro ito ng Diyos? Number 1, 6 powerful benefits of keeping Sabbath day holy. Number 1, it brings your focus back to God. Amen? Kasi ang mga tao ngayon, ang focus sa kwarta na lang. Ang mga politiko, ang focus
paano sila manalo? Amen po ba? Wala na. Si Lord, wala na. Pero tayo mga ganito lang, mayaman tayo. Bakit? Jesus, our treasure. Amen po ba? Yan ang layunin kung bakit may Sabbath day para ang number 1, layunin ay bring your focus back to God. Number 2, it will be a source of joy. Bigyan mo naman ligaya kaunti ang buhay mo. Huwag na yung trabaho ng trabaho. Tapos, pakainin mo naman, huwag mong pagkaitan yung sarili mo. Sabi ng iba, sa McDo ako kasi mura, doon sa Starbucks mahal. Sus Mariusip, sarili mo yan. Ha? Amen po ba? Pag nagtatrabaho ka, karapatan mo yon. Amen po ba? Pero pag minsan-minsan, magyaya ka naman. Palapakan natin si Yahweh Shaddai. Woo! Amen? Kaya nung magyaya yung sa Tuesday group mag-swimming sa ari-arian ko sa Ripples Bay, sumama ako, nag-swimming din ako. Okay, number 3. Number 3 reason why keep Sabbath. Number 3, it gives you guilt-free rest. Free rest. Alam nyo, kasi, ang tao mayroong kalayaan. Malaya kang mamili, gusto mo magpahinga o hindi. Alam mo, ang ginagawa namin, kami mga preacher, mayroon kaming tinatawag na hangout. Ang hangout, isang lugar na kung doon nagsama sa, pre, punta ka dito. Pre, magdala ka ng baon. Basta ako, kapilang ang baon ko. Sabi ng isa, ang baon ko, inihaw na tilapia. Sabi ng isa, ako, hito. Huwag kang magdala hito, hindi akong makain yan. Dalag. So, lahat kami niyon, pagpunta kami sa lugar na tahimik, masaya, kwentuhan, pero hindi kasama ang alak. Kwentuhan na may kwentahan. May mga tao puro kwentuhan, walang kwenta. Kasi walang kwentahan. Alam mo ba ang sinabi ng iba? Mayroong meeting after meeting, yun ang mga kumikita. Sabi ng inchik, yung mga samahan na hindi na nagkikita-kita, wala nang kita. Kasi kung hindi kayo kumita, sunod, hindi na kayo kita-kita. Kita niyo? Amen? Yan po yung mga taong business-minded. Ang pinag-usapan, hindi kalaswaan. Ang pinag-usapan, hindi yung kayo-kayo lang dyan, nagbubulahan pa kayo. Ang pinag-usapan, pre, may naipon ka na ba? Kaya kami, mga elder, mga kwan, wala kaming utangan. Ang sabi, pre, may pera ka ba dyan? Meron. Maya, hati tayo. Pera mo, pera ko. Asawa mo, asawa ko. Hindi pwede yan. Pinapatawa ko lang kayo, ambot sa inyo. Hindi. Ang sarap ng samahan ng ganon. Kaya yung mga kasama ko noon, 1985, kami pa rin ngayon magkasama. Yung mga nangamatay na, sabi ko, huwag na kayo sumama. Yung mga buhay pa. Okay? Number 4, reason why keep Sabbath. Number 4, it teaches you to trust God more. Magtuturo po ito para magtiwala ka sa Diyos ng higit pa, madagdagan. Di ba sabi ni Lord, dagdagan mo, Panginoon, ang aming pananalig sa iyo.
No? More, more. Hindi yung pabawas. Ha? Amen po ba? And number 5, reason why keep Sabbath, it gives you the restorative rest you need. No? You need. Kailangan ng katawan mo ang magpahinga para ma-restore ang iyong lakas. Kailangan naman magpahinga ka totally sa physical, spiritual, at saka yung lahat ng bagay. Ha? Ngayon, ano naman pakinabang nito sa gobyerno? Ha? Pag isinara ang mga mall sa araw ng Sabado, ang laking matitipid. Ha? Ang mga Hudyo, hindi yan pumupunta sa mall pag Sabado. Hindi rin pumupunta sa restaurant yan pag Sabado. Walang namamasyal sa mga Hudyo pag Sabado. Iyan ang isang dahilan kung bakit napakayaman ng mga Hudyo. Dahil disiplinado sila. No? Sa ekonomiya, halos lahat. No? Sabi ko, kung ganito lang ang mga Pilipino, ay madali tayong yumaman. Sabi ko, ituturo ko to. Sabi sa akin, maraming magagalit sa iyo. Bahala kayo. Kung magalit kayo sa akin. Ha? Amen? Pag-araw ng Sabado, bawas gastos. Ha? Magpahinga ka naman. Amen? Paano, brother, ba yung yung offer sa akin na anong tawag doon? Aerobic. Bahala ka kung tagapin mo. Aerobic tawag doon. Number 6, panghuli. It teaches you rest in Jesus during the 6 days. Sa ating mga Kristiyano na to. Kasi hindi mo i-apply ito, mga Kristiyanong nag-aaral ng malalim, sila lang makakaintindi nito. Dahil hindi po itinuturo ito sa atin sa mga Kristiyano. Kasi pag nagturo ka sa Sabbath day, sasabihin nila, nako, lumipat na sa Sabadista yan, si ganito. Amen? Hindi. Kailangan balance ang pagtuturo. Wala tayong iiwanan na katuruan. Ituro natin ang dapat nating ituro. Amen? Magsitayo tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, sister, ngayong araw na ito, Lunes, ano ang gagawin mo? Dahil ito ang international day off mo, ito ang iyong worship day. Kasi nakikinig ka ng salita ng Diyos, kasi hindi ka naman pwede sa linggo, ito ang ipapalit mo sa linggo mo. Huwag kang umabsent. Makinig lagi na mabuti. Sisiguraduhin ko sa iyo, mayroong kang iuuwi na maraming biyaya at pagpapala sa Pilipinas. Amen? Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ko sa'yo, yes, Lord, man ang nais mo. O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko, tagumpay ng buhay, mula sa pangako mo. Turo
magmahal ang puso ko at ibalik ang tao. Ang tao balik ang tao, ibalik ang tao sa piling mo. Panginoon, nais po namin talaga maibalik sa iyo ang aming katawang ito. Gagamitin namin upang purihin ka, sambahin ka. Pagpalain mo rin ang mga kapatid ko na yung kapiranggot nilang panahon, inialay nila tuwing di-off nila. At naunawaan mo, naintindihan mo sila, Lord. Kaya naniniwala rin ako na hindi mo sila pababayaan. Ilayo mo sila sa anumang sakit, karamdaman, at bigyan po sila, Panginoon, ng maraming regalo. Malay mo, Lord, yung mga sobra na sa kayamanan ng kanilang mga employer, ipamana sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, tumang samot dalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen! Ang kinina ninyo, mayroong pamamanahan dyan si El Shaddai. Amen! God bless you all! Pasalamatan natin ang Panginoon. Sa ating mga kamay, dasalin po natin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong namamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratad. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan.
diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Monday and see you tomorrow sa Cyclone Sacred Heart Church.